minsan summer, minsan or madalas winter. Ano pong ibig kong sabihin? Mainit po tayo sa panahon ng pagpapala. Mainit po tayo sa panahon na wala pong problema. Pero pag dumating na po yung problema, dumating na po yung mga bagay na hindi po natin inaasahan, tayo po ay nanlalamig. Tayo po ay winter na. Amen po. Alam niyo po ang masakit na katotohanan na kailangan po natin marinig at kailangan po natin maintindihan na lagi ko po itong naririnig eh. Napansin ko po, lagi ko po itong tinuturo ni Brother Eddie kapag lagi po itong binabanggit sa Revelation chapter 3 verse 16. Basahin po natin, Revelation chapter 3 verse 16. Sige po, kayo po magbasa. I am about to speak you out of my mouth. So sabi ng ating Panginoon, so because you are lukewarm, hot, or cold, minsan mainit ka, minsan malamig ka, minsan mainit ka, minsan malamig ka, mainit ka, minsan malamig ka, I am about to spit you out of my mouth. So ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon, ito po yung mga backslider. Na kapag sinubok na sila, nawawala na sila sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord, napakasakit man marinig, I will spit you out. Isusuka kita. Amen. Sabi ng Lord sa mga backslider, isusuka kita. Kasi nga, mamaya mainit ka, mamaya malamig ka, mamaya mainit ka, mamaya malamig ka. Amen. Kilala niyo po yung butike? Anong klaseng tanong yan, no? So, nakakita lang ang butike. Amen. Amen. Alam niyo ba ang butike, sobrang lakas niyan? Amen po. Ano ko yan? Oh, kaya niyang buhatin yung kisame ng bahay niya. Sobrang lakas po ng butike. And speaking of butike, may kwento ako. Kwento ng isang butike. So, nagpaalam naman ako kay Gerald. Sabi ko, may kwentong butike ako, pero papakalanan ko siyang Gerald. Sabi niya, okay naman. Sabi niya, mukha pa akong butike. Sabi ko, hindi, mukha kang palaka. So, meron akong kwentong butike, at papakalanan ko natin yung butike na Gerald. So, yung butike, si Gerald na butike, sumabit po siya sa isang kotse. Amen po, nakita po ng may-ari ng kotse at gusto siyang tanggalin. Noong una, ang ginawa ng may-ari ng kotse, inon niya yung windshield to the left, to the left, to the right, to the right. Amen po. So, hindi po napatinag yung butiki. Amen po, nakakapit pa rin siya. Ngayon, nagalit yung driver. Ang ginawa niya, dinaan niya sa rough road. Amen? Dumaan siya sa mga rough road na daanan para matanggal yung butike. Pero yung butike, hindi pa rin nagpatinag. Amen po, yung butike nagagaganyan lang. Pero, nakakapit pa rin. Amen po. Ngayon, sobrang galit na ng driver. Ang ginawa niya, pinabilisan niya yung takbo. Amen po, ng kanyang sasakyan para liparin yung butike na malakas na hangin. Ano pong ending ng story? Hindi niya alam, no? Amen po. Hindi pa rin po nagpatinag yung butike. Amen. Natanggal lang yung isang kamay niya sa pagkakakapit, pero may nakakapit pa rin isang kamay. Amen po. So ano po ang moral story? Ano po ang pwede natin mapulot? Amen po sa ating kwentong butike. Amen po. That life will not give us a better process. Life will not give us a better process. Hindi po ibibigay sa atin yung buhay na gusto po natin. Na masaya, na maraming pera. Amen po, na maayos yung kalagayan natin. But life will give us struggles, problems, trials, and testings. Pero kagaya nga po ng butike, sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, nanatili po siya. Amen po sa pagkakakapit. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging butike ka. Maging butike ka. Maging butike ka. Maging kagaya tayo ng butike. Amen po. Maging kagaya po tayo ng butike. Yung characteristic, amen po, ng isang butike na nanatiling nakakapit sa kanyang pananampalataya. Yung kahit hilahin na yung dalawang paa mo. Amen po, at least nakakapit pa yung dalawang
natin yung ating mga takbuhin. Amen po. So bilang pagkatapos, basahin po natin muli ang 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. So basahin po natin yung main verse po natin. Ang sabi po niya doon, I have fought the good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. Amen po. So meron lamang po akong short video